So ngayon po mga kababayan, yung ating pag-uusapan ay patungkol po dito kay Sara Duterte. Bakit nga ito ang issue ngayon mga kababayan na hindi natin pwedeng makaligtaan? No, mga kababayan, na nung nakaraan may isyong kumalat na pumunta daw si Sara kay Tebes sa Muntinlupa. Sabi nga ni Peebles, pumunta daw doon kasi nagbigay daw si Tebes ng 1 billion na para igastos daw noong November 30 rally at September 21 rally. No? Tapos nangyari mga kababayan, ito naman ay BGMP. No? No. So ngayon mga kababayan, alam natin kung nasaan ang BGMP. Diyan po yan sa may bandang Paranaque, no? May bandang Bikutan, BGMP. So, sino itong pinunta ni Sara, mga kababayan, na isang lalaki na nakakulong sa BGMP at bakit pumunta siya doon ng hating gabi? Mga kababayan, nako, ito na. Mga kababayan, sino itong lalaki na pinuntahan ni Sara at bakit siya pumunta ng hating gabi? Naku, like kayo mga kababayan. Paki-proceed. Ayan, mega love shoutout. Like po. Ma'am Lily Tunini, Ma'am Ay Malayco, and kay Ma'am Ili de Los Santos, Ma'am Cora Ramos, and kay Ching Narciso. Ayan, mega love shoutout po. And kay Salim Pusa. Ayan, kay Ma'am Ana Alzaga, and kay Ma'am Estrella Salvador. Ayan. So ngayon mga kababayan, sino itong lalaki na pinupuntahan ni Sara na nakakulong sa BGMP na bakit pinuntahan niya hating gabi? Bakit hating gabi siya pumunta? Hala, ito yung tanong ngayon. Malaking katanungan to mga kababayan. So, ito, yung binulgar ni Peebles, mga kababayan, ay, ayun nga, may pinupuntahan daw si Sara doon na isang lalaking nakakulong, no, sa BGMP. Kay Tebes siya nagpunta. Ayan, sabi ni Ma'am Lily Tunini. Bukod yan kay Tebes, mga kababayan, merong pinuntahan si Sara. 'Di ba? May pinuntahan si Sara doon bukod kay Tebes. So ito po mga kababayan, ang nakarating sa akin kasi syempre chismoso tayo. 'Di ba? Kung may chismoso mga kababayan, mas may chismoso pa sa atin. Isang batikang kolumnista, mga kababayan, na walang iba kundi si tawag dito Ramon Tulfo. Naku, ito na mga kababayan. Ito po yung pinunta ni Sara sa BGMP, mga kababayan. Ayan po si Ramon Tulfo. Pinost ni Ramon Tulfo, sino nga ba yung lalaking yan nakatabi ni Sara? Ito po siya, basahin ko. Ayon sa aking little birdie, sabi ni Ramon Tulfo yan mga kababayan, kapatid ni Rafi Tulfo, ni Erwin Tulfo, at ni basta Tulfo, yun na yun. Ayon sa aking little birdie, dumalaw si BP Sara kay Ramil Madriaga. Isang detainee sa BGMP NCR Jail Camp Bagong Diwa, Bikutan sa 10 oras ng gabi. So, bakit pumunta si Sara doon kay Ramil Madriaga na isang detainee sa BGMP National Capital Region Jail sa Camp Bagong Diwa? Actually, nakapunta ako dito mga kababayan sa Camp Bagong Diwa noong merong isinulong si dating Abalos, no, at si General Marbil na kapag may mga adik, no, huwag patayin, pasukuin at arestuhin. So eto mga kababayan, bakit 10 oras ng gabi at hindi sa araw? Mga kababayan, bakit 10 oras ng gabi at hindi sa araw? Ani sa tweet, ani sa ibon, no, ani sa ibon ni Ramon Tulfo, mga kababayan, Sir Jerisel, hello po. Ani sa ibon, bakit gabi at hindi araw? Si Madriaga daw ay acquitted sa kasong kidnapping. Palaisipan ito mga kababayan. Palaisipan ito, isang puzzle ito. Kung bakit itong si Madriaga binibisita ni Sara at acquitted ito sa kasong kidnapping. Diba? Mga kababayan, acquitted ito sa kasong kidnapping.
ng Supreme Court noong 1997. Nako po. Pero sinampahan siya muli ng kidnapping, kaya siya'y nakulong muli mula pa noong 2023. Mga kababayan, bakit kaya? Acquitted ito sa kasong kidnapping ng Supreme Court noong 1997. Itong si Ramil Madriaga. Ngunit mga kababayan, sinampahan daw muli ng kasong kidnapping kaya siya ay nakakulong muli mula pa noong 2023. Sa kasong kidnapping for ransom ni Madriaga ay nililitis pa ng Regional Trial Court. Kaya siya nakakulong dahil ang kidnapping ay walang piyansa. Ang tanong, ano si Madriaga kay Sara? Yun ang tanong ngayon mga kababayan. Anong koneksyon ni Madriaga kay Sara Duterte? Kung bakit pinuntahan ni Sara si Madriaga sa 10 oras ng gabi ng BGMP. Nako, ako po'y nananawagan sa Bilyonaryo News Channel. Pwede nyo bang paki-research? Madriaga Ramil. Pwede, kaano-ano daw ni Sara Duterte si Ramil Madriaga na nakakulong sa kasong kidnapping. Sabi ni Ramon Tulfo. Ngayon mga kababayan, magbasa tayo ng mga comments. Di ba? Kasi syempre kung marites si Ramon, marites tayo, may marites din sa comment. Ayan. Sabi dito, sabi ni Pinky Kabaluna, ay siya pala yung dinalaw ng hating gabi. Pwede ba yun? Nako! Si Ramon Tulfo, kung ibang tao ang galing mag-chismis, pero pamilya ang sangkot, busal ang lahat ng butas ng mukha. Sabi ni Kala. Siya pala ang sinabi ni Peebles Talakera, baka siya ang gagawing hitman. Desperado na ito si tandang Ramon Tulfo, sabi ni Wolf. As Madam Peebles Talakera, she got all the details of Madriaga. Confirmed, my little birdie si Tulfo. Ito pa, di pwedeng tagahanga at nagpa-picture. Ayan, ito na naman yung mga bubong DDS. Baka may business agreement sila kahit gabi. Natalakay din ni Peebles yan . Alam na. Ayan. Kings Sir Navales. Miguel love shoutout po. Maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much. Ngayon mga kababayan, yun ang tanong. Milyon ang nakuha ni Lustay sa BGMP. Sabi ni Ma'am Lily Tunini, naku Ken, baka ipapatay ni Sara si Marcos. Layo naman siguro. Kidnap yun kasong kidnapping, hindi naman killer. Secret keeper niya or jowa, sabi ni Laili Jams. My only issue with Montulfo is why does he allow Wolf Alpha to invade his wall and write nonsensical comment? This guy who won't even see his name is like one of those juvenile punks defacing other nice looking public places. Actually mga kababayan, meron kasing nag-comment dito patungkol kay Tulfo. Ganito yan. Bakit daw si Tulfo binibira si Sara? Pero bakit ang kapatid niya daw na na-issue'ng nagbigay doon sa isang Viva Max artist ng 250k na tip, hindi daw niya tinalakay? Kung ako naman, si Mon Tulfo at kapatid ko si Rapi Tulfo, bakit ko tatalakayin? Tip naman yun, hindi naman ninakaw. Pangalawa, hindi naman galing sa confidential fund yon. Kung magbigay man ng tip si Rafi Tulfo sa isang Viva Max artist, no? Malay natin nahangaan siya sa ganda ng katawan, sa hubog ng katawan, sa laki ng suso, sa laki ng puwet, 'di ba? O sa lalim ng cleavage. May karapatan si Tulfo magbigay. Marami siya pera . Diba? Anong issue doon kung magbigay si Tulfo? Ang issue dito mga kababayan, bakit halos si Sara, ang mga sinisilip at binibisita niya ay puro kriminal? Diba? Talent yun .
Sariling pera naman yun. Sabi dito ni Alpha, bakit kapag kapatid mo sangkot sa tip na 250 wala kang sagot? Sabi dito ni Alpha. Ngayon mga kababayan, buksan ko, baka mag-comment si Tulpo niyan. Ha? Ito, si Rapi Tulpo. O, ito nga. Meron nga, mga kababayan, comment ni Montulpo. Ayan, ito. Ay, si Rapi pala, Ken, topic mo kagabi. Yan, Ito, mga kababayan. Sumagot na si Ramon Tulpo sa isang Viva Max artist. Ito. Natatawa ako sa balitang kumakalat na isang senador ay nag-offer ng indecent proposal sa isang artista, kuno, na 250k para bingbangin ito. Para kantutin daw. May mga haka-haka na ang kapatid kong si Rapi Tulpo ang tinutukoy. Hindi ako makapaniwala sa balita dahil takusa o takot sa asawa ang kapatid ko kay Jocelyn. Pero pagpalagay na natin na totoo, ano ngayon kung mambabae siya? Ang nakakahiya ay kung nanlalaki ang kapatid ko kagaya ng isang lalaking mambabatas na mahilig sa basketballista. Halaka. Eto na, mga kababayan na. Alam daw ni ni Montulpo na takusa ang kanyang kapatid. Takot sa asawang si Jocelyn. Pero pagpalagay na natin na totoo, ano ngayon kung mambabae siya? Ang nakakahiya ay kung nanlalaki ang kapatid ko, kagaya ng lalaking mambabatas na mahilig sa basketballista. O di ba? Satong-sato kayo, no? Mga DDS? Tama naman. Sa isa daw, mambabatas na mahilig sa basketballista. Kung totoo man ang balita, granting but not admitting. Ang sabi pa nga ng mga abogado, ano ngayon? Kilalang galante General si Rafi. Nakapamigay siya ng daan-daang libo sa kanyang programa sa Rapi Tulpo in Action sa TV at radyo. Sa kanyang bulsa nanggagaling ang perang pinamimigay niya. Kasing galante siya ni Willie Revillame. Bago pa man naging senador si Rapi at congressman si Jocelyn ay mayaman na silang mag-asawa. Totoo naman talaga, mga kababayan, mayaman na po talaga si Rapi Tulpo at si Jocelyn Tulpo. Bakit? Ikaw ba naman, Diyos ko, yung views mo ba naman sa isang video, sa isang araw, 3 video, milyon-milyon ang views. Tignan nyo nga. Diyos ko po, mga kababayan, talagang mayaman na po talaga sila. Philip Alcordo, Miguel shoutout po. So ngayon, ito po mga kababayan. Bago pa man naging senador si Rafi at congressman si Jocelyn ay mayaman na silang mag-asawa. In fact, ang kanilang combined statement of asset, liabilities and net worth or SALN ay 1 billion pesos. Ikumpara mo ang kanilang SALN sa 1 billion sa mga SALN ng ibang politiko na maliit na halaga ang diniklara. Diba? Sa pool na naman dito. Don't you appreciate their honesty? Kung ako pa ang nagbalita na nag-offer ng indecent proposal, kapanipaniwala pa. Sa edad kong ito at tumitigas pa rin at humahanap si Manoy ng masasabong, sabi ni Montulpo. Pero kung ako yung may pera gaya ni Rapi ay Miss Philippines material, ang pipiliin ko kagaya ng mga litrato sa ibaba. Buwatan ina talaga. Kung kagaya daw niyang mayaman, kung mayaman lang daw siya, ganyan daw ang mga gusto niyang mga magaganda. Malaki suso, malaki puwet. Pero kung ako papipiliin, ayaw ko ng lawlaw ang puwet, gusto ko yung umbok. Yung umaangat ba? Ganon. Di ba? Kita niyo? Mga DDS, sapul na sapul kay Montulpo, no? Wala namang problema kung mang babae, si Rapi Tulpo. Ang problema doon kung manlalaki. Mga DDS? Kasi ang sabi kasi dito, naglabas nga si Ramon Tulpo ng issue. Na ito daw si Sara ay lagi daw binibisita itong si Ramil Madriaga sa BGMP NCR Jail sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan. Sa hating gabi or this oras ng gabi. So ang tanong, ano ba ni Sara si Ramil Madriaga? Ang comment naman dun sa post ni Tulpo ay yung kapatid mo nga na issue sa 250 na tip ng isang 'di ba? So sabi nga ni Ramon Tulpo, ano naman ngayon kung mambabae siya? Kaysa naman sa mas nakakahiya yung nanlalaki siya. Di ba? Ano naman ngayon kung magbigay siya ng 250,000? Diyos mio no, Arimar. Ang mahalaga doon, hindi niya ninakaw. Di ba? Wala naman problema tip eh. Malay mo nagandahan nga. Halimbawa, gumanon ka doon,
Oh, siyempre nagustuhan ni Tulpo siguro na sabi ni Rapi Tulpo, ina, ganito yung katawan ni Jocelyn noon na. Yung medyo bagits-bagits pa, gumagano, no? Yung sumasayaw-sayaw siya sa harapan ko. Eh, nagustuhan, 250,000. Siyempre, ikaw ba naman gagano? Tapos may gaganon pa din sa utong, gaganyan. Eh, syempre, sino mang hindi makapagbigay niyan? Di ba? Oh my goodness. What the heck, sabi ng Kano. Eh, kung mga mamasang, eto si Rapi Tulpo na issue sa ganyan kasi kilala siya. Meron nga mga babae dyan, di ba? May mga macho lang gumagalaw, tapos gumaganon, no? Tapos naglalak yung katawan pag gumaganon, tapos yung bayag, gumaganon-ganon yung bayag. Di ba? May mga mamasang, 3 lapad. 5 lapad. Di ba? May ganyan. Punta ka Marco Polo. Dyan sa Ortigas, kay Chavit Singson, dyan sa Metro Walk. Maraming ganyan sumasayaw. Di ba? May Boy Gulapa pa nga si Boy Gulapa ba yun? Dante Gulapa, gumaganong-ganon pa. Ang daming mamasang, issue ba yun? Diyos mio Marimar. Nako, may Dante Gulapa nga doon gumaganong-ganon. Yung bayag, gumaganong-ganon yung bayag. Tapos lalapitan ka bigla doon. Tapos gaganon-ganon, gaganon-ganon sa'yo. Tapos magugulat ka, paglingon mo, wala na yung isang hikaw. Di ba? Ganon yun, mga kababayan. Nako. Ang tanong ngayon, mga kababayan, ang tanong ngayon, ang tanong ngayon, mga kababayan, bakit nga ba si Sara napunta sa BGMP ng Hating Gabi? Balik tayo sa topic. Tapos na tayo dyan kay Rapi Tulpo, yung 250 issue. Sinagot na ni Mon Tulpo. Ang tanong ngayon, ano nga bang koneksyon ni Sara dito kay Ramil Madriaga? Di ba? Pwede kaya natin, sige, search nga natin sa Google, sino ba si Ramil Madriaga? Sino si Ramil Madriaga na kinasuhan ng kidnapping? Ito na. Ito, mga kababayan. Ito po, August 1, 2023. Ito. Dito tayo, mga kababayan, sa Facebook post. Ang tanong, sinong nag-utos kay Ramil mang-kidnap? Ito nga, mga kababayan. Kinasuhan si Ramil Madriaga ng kidnapping. Sino si Ramil Madriaga na kinasuhan ng kidnapping? Ito mga kababayan. 3 pang miyembro ng Notorious Madriaga Kidnap Ransom Group arestado PNP. Ito na, mga kababayan kung anong koneksyon, bakit binisita ni Sara itong si Ramil Madriaga sa BGMP ng 10 oras ng gabi. Ito po ay galing sa Brigada page. Ito po siya, mga kababayan. 3 pang miyembro ng Notorious Madriaga Kidnap Ransom Group arestado ng PNP AKG. Ayan, ito po, mga kababayan. Arestado ng PNP Anti-Kidnapping Group sa search warrant implementation sa Laguna. Kinilala ni PNP Anti-Kidnapping Group Director PG General Rodolfo Castil ang mga naarestong suspek na sina Alan Laurenciano Guevara, 45 years old, Edwin Prestado, aka Edward Prestado, 54 years old, at Jonathan Arante, 68 years old, pawang mga residente na nabanggit sa lalawigan. Ito pa. Ayon kay BJ General Castil, bit-bit ang 2 search warrant na ipinalabas ni Jude Aprifino, Bravo ng Lucena City dahil sa paglabag ng RA 10591 o Comprehensive Law of Firearms and Ammunition Act. Arestado ang 3. Nakumpiska sa kanila ang mataas na kalibreng baril at mga bala na pinaliwalaang ginamit ng kanilang mga operasyon. Ito po, nito lamang buwan ng Hunyo nang nag-umpisang malansag ng PNP ang grupo matapos madakip si Ramil Madriaga at kanyang kanang kamay nitong si Jaime Patana.
Ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, mapanganib ang nasabing grupo dahil sinaktan at pinatay umano nito ang kanilang mga biktima kapag hindi nakabayad ang pamilya ng mga ito sa kanilang ibinigay na time frame. So ibig sabihin mga kababayan, itong si Madriaga ay trabaho na talaga nila. Itong mangidnap tapos ipaparansam. So ngayon mga kababayan, tanong ko lang, bakit binisita ni Sara ito? May plano nga ba si Sara? Nako, mag-ingat kayo mga kalaban ni Sara. Mag-ingat kayo. Ha? Bakit ni Sara binisita si Madriaga? Anong koneksyon? So kilala ang grupo ni Madriagang mapanganib ang nasabing grupo dahil sinasaktan, tinutorture at pinapatay umano nito ang kanilang mga biktima kapag hindi nakapagbayad ang pamilya ng mga ito sa kanilang ibinigay na time frame. So may plano nga ba si Sara na may ipapakidnap at ipaparansam? Kasi bakit siya pumunta doon at bumisita sa isang kidnapper at mamamatay tao? So ito na ba yon mga kababayan, yung sinasabi niyang, huwag kang mag-alala ma'am. Huwag kang mag-alala. May nakausap na ako. Kung ako mamatay, sabi ko patayin niya si Lisa, si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nako, mga kababayan, delikado ang buhay ni Marcos nito. Sino bang kalaban ni Sara? Si Marcos lang naman. Halaka. Nako, ito na mga kababayan. Oh my God. Kaya nga, kidnap me, tapos ang isisi niyan kay PBBM. Diba? Oo, kasi alam nyo sa totoo lang mga kababayan, di ba may issue silang kidnap daw nung yung ba yung Turkish? Yung Turkish ba yon na mga bata na kinidnap? Hala, parang mapagdugdong-dugdong ko yung puzzle mafia talaga. Ito na yung sinasabing the Philippine Mafia. Droga, kidnapping, gambling. Ay nako, sapol talaga, sapol. Pogo, gambling. Isabong, gambling. Droga, Michael Yang, war on drugs. Tapos kidnapping. Wala na. Sindikato talaga. Yeah? Wala na, Ma'am Rosario Bisin. Diba? Tumpak na tumpak. Dito ka na sa smuggling. O smuggling, pasok din. Nako, drug smuggling. Nako po, patay. Totoo nga. Nangyari nga. Drug smuggling, kidnapping, droga, gambling, alam na. Then control in politics. Run for president in 2028 to become the princess of the mafia group. Ano bang sabi ni Jimmy Guban? Nako, may parmali pa. Oo. 'Di ba? Mafia talaga. Ito ha, mga kababayan. I-search ko lang ha. Tapos may isang beses pala siya napunta bago yung alas 11 ng gabi. Ang BJMP po ay yung BJMP Camp Bagong Diwa. Kulungan po siya at ang mga nakakulong doon yung mga high-profile criminals. Nandun din po si Tebes. Nandun din si Ka Angel ng Iglesia ni Cristo. At Sara, alam ko kung bakit na dumadalaw doon. Nandun din yung kakilala mo, yung kuya-kuyahan mo na dati ng tao ng tatay mo, ibinigay sa'yo, inalagaan ka, naging BPSG mo, alam lahat ang tungkol sa buhay mo since mayor ka pa. Tapos, yung taong yun, kaibigan ko. Kaya nung linabas ko na dumadalaw din ako sa BJMP, pinakita ko diba yung ID ko, tapos yung tata ko, isang tao lang ang dinadalaw natin. So anong dahilan na sa loob ng 3 taon, hindi mo dinalaw si RM, tapos ngayon dumadalaw ka? Alam ko naman kung bakit. At alam mo rin kung bakit ayoko sa'yo. Kasi alam ko yung katotohanan. Alam ko yung confidential fund.
Alam ko yung pagiging attitude mo, pagiging maldita mo, at pagiging sinungaling mo. Alam ko lahat, lahat, kaya ayoko sa'yo. Hindi lang kasi alam ng mga tao yung totoong eksena mo, pero yung kuya-kuyahan mo na kaibigan ko, kinuwento niyo sa akin lahat. Alam ko ang mga katarantaduhang ginagawa niyo. Kaya consistent ako na ayoko sa inyo. Pinagsisisihan ko na sinuportahan ko ang si Duterte. Pero ikaw hindi kita sinuportahan. Kilala na kita. Diyos ko. Excuse me po. Dumadalaw ka sa BJMP dahil chinecheck mo na baka may gumamit dun sa kuya-kuyahan mo. Na baka mamaya wala na dun, di ba? Dahil yun yung nakakaalam ng lahat ng totoo. Kung ang confidential fund, intelligence fund, ang Mary Grace Piaros, ang pagnanakaw nyo, ang pagpapapatay nyo, lahat-lahat. At dun siya nakakulong pero hindi siya pwedeng patayin doon. Pag nasa BJMP ka, hindi ka pwedeng patayin. At pag pinatay si RM, ikaw ang mananagot. Pumunta ka doon, ito po ang eksena niya ha, pumunta siya doon, kinausap niya yung warden. Ang sabi niya is, magpapaproject siya. Dahil daw mga PDL nga, nakakulong nga naman, inaantok na ako. Nakakulong na nga naman, ibigay daw yung mga pangalan ng mga anak at siya raw ang tutulong sa pagpapaaral. Sinabi niya yun, hindi sa harap ng lahat sinabi niya yun sa warden. So etong warden, pinatawag isa-isa yung mga nakakulong dun sa Annex 2, kung saan nakakulong yung kuya-kuyahan niyang yun na tumulong sa kanya ng eleksyon na kaibigan ko. Kinuha niya yung mga pangalan ng mga anak, tapos pangalan ng asawa saan nakatira. Malakas ang pang-amoy nung kaibigan ko na kay Sarah yun. Hindi siya nagbigay ng pangalan. Hindi niya binigay ang pangalan ng mga anak niya at ng asawa niya at kung saan nakatira. Kasi alam ng asawa ko ng kaibigan ko yung gagawin ni Sarah. Pakikidnap niya yung mga bata, papapatay niya para hindi magsalita si Caramil. Ayan, sinabi ko na Caramil, si RM, na tungkol sa kanya. Chinecheck niya lang kung nandun pa yung kaibigan ko. Yun ang eksena mo. So, nung nakita mo at ganito palang nangyari, mga kababayan. Kumbaga, parang pinuntahan yata ni Lustay doon, sinabing, wag na wag kang magsalita. Kasi kapag nagsalita ka, alam ko kung saan nakatira yung anak at asawa mo. So, kumbaga, binablockmail niya sa loob na ayaw magsalita itong si RM para hindi siya ilaglag. Tinakot niya sa loob. Nako, parang may pare-pareho sila ng script. Connection si Gutesa, ganun din nangyari kay Gutesa. O sige, tingnan mo, pag hindi mo idiin si Romualdez, hawak na namin ang liig ng asawa at anak mo. Diba? Parang yung kay Gutesa, ang problema kay Gutesa, mga kababayan, nilo po, Ma'am Princess Paris. Ang problema kay Gutesa, kinuha ni Gutesa ang asawa at anak, dinala doon sa loob ng Marines. O ayun, hindi na nila makalkal. Naku po, eto nga pala. Pinapunta mo pa si Joyce dapat Eto dapat kine-question ka dito. Nung hindi ka na pumupunta, may pinapapunta kang babae. Si Joyce dapat naging USEC ng TMS. May posisyon ba siya sa opisina mo? Hoy Joyce, dapat makinig ka. Wala akong pakialam kahit lawyer ka. Anong posisyon mo dun sa sa OVP? At bakit nagpupunta ka dun sa Camp BJMP, dun sa kaibigan ko? Hindi ka niya lawyer para pumunta ka dun at wala kang pinaglolawyeran dun. Joyce, dapat. Kilala kita. Alam ko yung pinlanan niyo kay BBM. Alam ko. At kaibigan mo yun. Si Caramil. BFF kayo. Kay nila Sara. Si Kirara. Si Monsayak. Diba? Mga taga-Baste. Kasi yung kaibigan ko na yan, graduate din sa Baste. Kabarkada nyo. Sila po ang Nagginago nyo. 3 taon na dun, hindi nyo tinulungan. Tapos ngayon chinecheck nyo, baka may tumutulong. Dinadalaw ko yun. Marami na kami napagkwentuhan. Nasa akin lahat. Wala kayong pwedeng gawin sa kanya. Wala rin kayong pwedeng gawin sa akin dahil ibigay ko na rin sa iba. Alam ko lahat ng katarantaduhan ng OBP. Pero wala akong magagawa kung hindi ko naman kayo pinipilit maniwala sa akin yung makakanood nito. Pero lagi niyong tatandaan, hindi po ako sinungaling at hindi ako mapaggawa ng kwento. Hindi kailangan. Wala akong mahihita dyan. So, ibig sabihin mga kababayan, lahat ng sinasabi ni Peebles ay totoo. Bakit? Kasi yun din ang sinasabi ni Ramon Tulfo. So, ibig sabihin, itong source ni Peebles at source ni Ramon,
halos pareho. Kasi bakit alam ni Ramon Tulfo ang mga sinasabi ni Peebles? So, ibig sabihin mga kababayan, hindi nga siya gumagawa ng kwento. Hindi siya nagsisinungaling. Kasi, accurate eh. 100% accurate. Kay Peebles, initial lang. Kay Ramon talaga, pangalan. May picture pa. Nako po, mga kababayan, malaki-laking planado ito. Kasi di ba nung una, kailangan mag-jogging siya sa loob ng Congress. Tapos habang nag-jogging siya, ipapabaril niya dun sa labas, may sniper. Pak! Tamaan mo ko, tapyasan mo ko. Tapos habang nag-jogging ako dyan, kasi nasa loob ka ng Congress compound pak, jogging para pumayat. It's alright. Chang, chang, dun, dun, dun. Diba, ganon. Ayan. Tut, bang! Tapos sabihin ni Sarah, binaril ako, Your Honor, Mr. Chair. Binaril ako. Sinong bumaril? Putang ina mo, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez. Huwag kang mag-alala, ma'am. Pag ako namatay, sabi ko sa isang killer, patayin mo si Bongbong, patayin mo si Lisa, at si Martin. No joke. Yeah? Oh my love. Yeah? Kuhang-kuha, di ba? Mamulait na. Putang ina mo, Bongbong Marcos, Lisa Marcos. Putang ina mo ka! Alam na. Nako. Ay, nako, mga kababayan. Oh my goodness. Alam nyo na. Nanay Minda, hello po. Alam nyo na ha, mga kababayan. No? So, hindi ko na masyadong habaan yung patungkol